Kung mahilig ka sa sports at mahilig ka ring magsulat, this video is for you. In this video, tuturuan ko kayo kung papaano gumawa ng isang astig na sports article na may impact at style. Like, comment, and subscribe to Rentec PH para mas marami pang mga mag-aaral at campus journalists ang matututo. So first, what makes sports writing unique? Unang-una, ibang sports writing sa traditional news writing. Yes, pareho silang may 5 W's and 1 H, pero ang sports writing ay mas makulay, mas buhay at mas may emosyon. I-highlight natin ang dalawang news values sa sports writing. Number 1, ito yung conflict o labanan ng teams or players sa loob ng laro. Second, action. May galawan, may mga puntos, itinatampok rito ang crucial plays. At syempre sa sports writing, may freedom ka sa style. Pwede kang maglaro sa mga salita basta't malinaw at factual o makatotohanan pa rin ang kwento. Now let's go to types of leads with of course examples para mas malinaw sa iyo. So kung gusto mong makuha ang atensyon ng readers, dyan papasok ang lead. Ito ang simula ng article mo na dapat malakas ang dating. So ang first type po ay ang outstanding player lead. Take this example. Chris Velasquez exploded with 36 points and 10 rebounds to carry the Bacolod Blazers over the Iloilo Spartans 85-78 in the West Visayas Basketball League on Saturday. Sa ganitong lead, highlight agad ang bida o yung player na nagdala ng laro. Type number 2, significant play lead. For example, with 2 seconds left on the clock, rookie guard Mark Abanilla drained a buzzer-beating 3 to lift the Tarlac Titans past the Nueva Ecija Warriors 69-66. Ito yung lead na tinatampok ang moment o part sa laro na nagpabago ng lahat. Kumbaga, yung pinaka-exciting na part sa laro. Alright, type number 3, significance of the game lead. So take this example. For the first time in school history, the Calamba Hawks are heading to the finals after a 3-0 sweep of the Laguna Tigers in the Southern International Volleyball League. Ito naman ay milestone o context. Bakit mahalaga ang laban? Alright, pumunta tayo sa structure ng sports article. Kapag may lead ka na, isusunod mo na ang bridge at body ng article mo. Alright, ano yung bridge? Dito mo ilalagay ang ibang W's and H na di nasagot sa iyong lead. Sa body, ito yung buod ng laro. So ito po yung lalamanin ng body ng iyong sports article. Una, per set or quarter breakdown. Next, ano yung stats? Ano yung highlights? Meron bang quotes from winning or losing side? Ano yung background info? Halimbawa, kung may streak ba? Ano yung history, etc. Right. Reminder lang, sa sports writing, action words are your best friends. Halimbawa, kung tambak yung panalo, ang gagamitin mo ay yung mga words na demolish, trash, overpower. Kung dikit naman ang laban, pwedeng gamitin mo ang edge, nip, struggle past. Kung upset ang laban, pwede ang shock, dethrone, or stun. At huwag kalimutang gumamit ng sports lingo, depende sa laro, such as rebounds, spikes, home run, etc. Ito ang mga pro tips bago ka mag-submit ng sports article mo. Number 1, use action words such as demolish, outlash, edge, stun, clinch, etc. Marami dyan. Next, huwag magsulat ng day para sa team. Use it. Next, alamin ang sports terms at rules. Ano pa? Gamitin ang active voice. Sa sports writing, keep your lead short but powerful. Under 25 words is the goal. Huwag din puro puri. Keep it balanced and factual. At higit sa lahat, practice makes better. The more ka magsusulat at magbabasa ng sports articles, mas lalakas ang instincts mo bilang isang writer. Ayan, ready ka nang magsulat ng sarili mong sports article at manalo sa sports writing competition. Kung nakatulong ako, please like this video. At kung may tanong ka o gusto mo ng feedback sa draft mo, comment down below. At syempre, don't forget to subscribe to Rentec PH.
dahil maraming educational vlogs ang ini-upload natin sa channel na ito.